bumubuhos ang ulan na parang walang katapusan. Bawat patak ay parang malalamig na karayom sa balat ni Kyle. Ngunit hindi niya ito alintana. Mas matindi ang hapdi ng gutom at ang bigat ng pag-aalala na nakadagan sa kanyang dibdib. Nakalubog ang kanyang mga paa sa putik at basura. Ang amoy ng nabubulok ay kumakapit sa kanyang damit at buhok. Isang pamilyar na kaba ang kumuyom sa kanyang pupmp. Kailangan niyang makahanap ng kahit anong mapagkakakitaan. Mga bote, mga bakal, kahit anong may halaga, bago tuluyang magdilim ang langit. Para sa kanya, ang bawat piraso ng kalawangin na yero ay hindi lang basura. Ito ay kanin. Ito ay gamot. Gamot para kay Lito. Nang may makuha ng sapat para maipagbili, Agi-Yasa TV. Dali-dali siyang umalis sa tambakan. Ang kanilang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping karton at yero ay nakatayo sa isang madilim na eskinita, isang munting kanlungan sa gitna ng karalitaan. Pagpasok niya, naabutan niyang nanginginig si Lito sa isang sulok na kabaluktot sa ilalim ng isang manipis na kumot. Ang balat nito'y maputla at manilaw-nilaw sa liwanag ng nag-iisang kandila. Nilapitan niya ito at idinampi ang likod ng kanyang palad sa noo ng kapatid. Mainit, sobrang init. "Kuya," ungol ni Lito, halos hindi na mabuksan ang mga mata. "Giniginaw ako. Tahan na, bunso," bulong ni Kyle habang inaayos ang kumot. "Magkakapera na si kuya. Bibili tayo ng gamot at mainit na lugaw." Ngunit alam niyang kasinungalingan iyon. Ang kikitain niya ay sapat lang para sa isa, gamot o pagkain. Ang tanong na iyon ay parang patalim na laging tumutusok sa kanyang isipan. Habang nag-iisip, napadako ang tingin ni Kyle sa labas. Sa kabilang kalsada, sa gitna ng kadiliman at walang tigil na ulan, ay may isang lugar na tila tuyo at maliwanag. Isang bagong bukas na tindahan. Ukay-ukay ni Aling Elara. Ang mga nakasabit na damit at mga lumang gamit sa bintana nito ay parang mga multo mula sa ibang mas masaganang buhay. Biglang bumangon si Lito, ang mga matay ng lalaki habang nakatitig sa tindahan. Tila may kung anong mahika na humihila sa kanya. "Kuya, tingnan mo," sabi nito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng pagkamangha. Bago pa man makasagot si Kyle, dahan-dahang tumayo si Lito at lumakad palabas, patawid sa kalsada na parang isang gamugamong naaakit sa apoy. "Lito, bumalik ka rito!" Sigaw ni Kyle, ngunit hindi siya narinig ng kapatid. Sinundan niya ito. Ang kaba sa dibdib ay lalong tumitindi. Nakatayo si Lito sa harap ng salaming bintana ng ukay-ukay. Ang mukha ay nakadikit dito. Sa loob, sa ilalim ng mainit na ilaw ng bumbilya, nakaupo ang isang matandang babae, si Aling Elara. Nakangiti ito. Ang mga matay kumikinang habang nakatingin sa magkapatid. Lumabas ang matanda sa pinto. Isang payong ang hawak para protektahan ang kanyang kulay pilak na buhok mula sa ambon. Ang kanyang ngiti ay mas malapad ng malapitan. Puno ng mga gatla sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit may kung anong kakaiba sa tingin nito na nagpatindig sa balahibo ni Kyle. "Mga iho, bakit kayo nagpapaulan?" Malambing ang kanyang boses. Parang musika sa gitna ng malakas na patak ng ulan. "Halika kayo. Pumasok muna kayo at sumilong." "Huwag po, Aling Elara. Okay lang kami."
Mabilis na sagot ni Kael habang hinihila ng bahagya ang braso ni Lito. Ngunit ang kapatid niya ay tila na engkanto. Hindi maalis ang tingin sa isang bagay sa loob ng tindahan. Pumasok sila sa loob. Ang amoy ng alcampor, mothballs at lumang damit ay sumalubong sa kanila. Ngunit may kasama itong ibang halimuyak. Isang bagay na matamis. Parang bulaklak na sampagwita, pero may pahiwatig ng lupa. Mainit sa loob, at ang katahimikan ay binabasag lamang ng tunog ng ulan sa yero nilang bubong. "Nanginginig ka, bata," sabi ni Aling Elara. Ang kanyang tingin ay nakatuon kay Lito. Hinawakan niya ang noo nito. Ang kanyang kamay ay nakakagulat na malamig. "May sakit ka? Ano bang tinitingnan mo diyan at hindi mo mapuknat ang iyong mga mata?" Itinuro ni Lito ang isang maliit na laruan na nakapatong sa isang baul sa sulok. Isa itong manikang kahoy. Isang payaso na gasgas na ang pintura at kupas na ang ngiti. Halatang halata ang kalumaan nito. "Gusto mo ba niyan?" tanong ni Aling Elara. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Tumango si Lito nahihiya. Kinuha ng matanda ang manika at inabot kay Lito. "Oh, sa'yo na yan. Regalo ko para sa isang mabait na bata." "Naku, wag po. Nakakahiya," tanggi ni Kael. Sinusubukang ibalik ang laruan. Ngunit mahigpit na ang hawak dito ni Lito. Yakap-yakap na parang isang kayamanan. "Hayaan mo na, Kael," sabi ni Aling Elara. Alam niya ang pangalan niya. Nagulat si Kael. Paano? Ang mga laruan ay dapat napupunta sa mga batang magpapasaya sa kanila. Nagpaalam sila at lumabas ng tindahan. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang barong-barong, naramdaman ni Kael ang mga mata ni Aling Elara na nakasubaybay sa kanilang likuran. Nang gabing iyon, tila bumaba ng kaunti ang lagnat ni Lito. Yakap-yakap nito ang manikang kahoy habang natutulog. Napangiti si Kael. Marahil, ang kaunting saya ay mas mabisa pa kaysa sa anumang gamot na kaya niyang bilhin. Nakahiga na si Kael at handa nang matulog nang marinig niya ang isang bulong. Mahina lang, halos tunog lang ng hangin. Napabangon siya at tiningnan si Lito. Mahimbing itong natutulog. Marahil ay nananaginip lang, naisip niya. Ngunit narinig niya ulit ito, isang pabulong na pag-uusap. Dahan-dahan siyang gumapang palapit. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Parang isang lumang dialekto. Ang tanging liwanag nila ay mula sa kandilang malapit ng maubos na lumilikha ng mahahabang anino sa dingding na karton. Tiningnan niya ang anino nila sa pader. Hindi gumagalaw si Lito. Mahimbing sa kanyang pagkakatulog. Ngunit sa pader, ang anino ng manikang kahoy na yakap-yakap niya ay dahan-dahang itinaas ang kamay nito. Kinabukasan, sinubukan ni Kael na alisin sa isip ang anino sa pader. Guni-guni lang iyon, sabi niya sa sarili. Kulang lang siya sa tulog at sobra sa pagod. Mas mahalagang isipin ang kanilang kakainin sa araw na iyon. Kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ni Lito at ngayon ay masigla na itong naglalaro sa manikang kahoy. Iniwan niya sandali ang kapatid para magtungo sa pinakamalapit na sari-sari store. Kailangan niyang bumili ng kape, kahit yung pinakamura, para magising ang kanyang diwa. Pagdating niya roon, maingay ang umpukan. Ang mga nanay ay nagbubulungan, ang kanilang mga mukha
mukha ay puno ng pag-aalala. "Narinig mo na ba, Mare? Yung anak ni Ising si Totoy, hindi pa raw umuuwi mula kagabi," sabi ng isang babaeng may kulot na buhok. "Pangatlo na yan sa linggong ito," sagot ng kausap niya. "May sumpa yata dito sa hulo, o baka naman totoo ang sinasabi nila." Ang alin, yung jeepney. Yung jeepney na walang plaka. Napatigil si Kael sa pag-abot ng bayad. Jeepney na walang plaka. May isang imahe na pumasok sa kanyang isip. Isang lalaking may madilim na muka at makapal na bigote. Isang lalaking laging mag-isang nagmamaneho ng luma at kalawanging jeepney. Si Mang Goryo. Laging nakatambay ang sasakyan ni Mang Goryo sa dulo ng kalye, malapit sa estero. Walang nakakaalam kung saan siya galing o kung ano ang kanyang hanap buhay. Ang tanging alam ng lahat ay ang itsura niyang laging galit sa mundo at ang diip niyang tila hinugot mula sa isang bangungot. Hindi naniniwala si Kael sa mga aswang o multo. Para sa kanya, ang mga tunay na halimaw ay yung mga taong nanlalamang ng kapwa, mga magnanakaw, mga durugista. At sa itsura ni Mang Goryo, mukha itong isa sa kanila. Habang pabalik siya sa kanilang barong-barong, natanaw niya ang jeepney ni Mang Goryo maako na batut na dahan-dahang dumadaan mabagal ang takbo nito. Ang makina ay umuugong na parang malapit ng masira. Mula sa bukas na bintana, nakita ni Kael ang mga mata ni Mang Goryo. Tumingin ito sa direksyon niya at sa isang saglit, nagtama ang kanilang paningin. Isang matalim at malamig na titig. Parang sinusuri nito ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni Kael ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa babala. Mabilis na umiwas ng tingin si Kael at hinila si Lito papasok. "Sino yun, kuya?" tanong ni Lito. "Wala yun," sagot ni Kael. "Basta'y huwag kang lalapit sa taong yun, maliwanag. At lalong huwag kang sasakay sa daip niya." Tumango si Lito, ngunit ang atensyon nito ay muling bumalik sa manikang kahoy. Maghapon, hindi maalis sa isip ni Kael ang titig ni Mang Goryo at ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga nawawalang bata. Pinagsama-sama niya ang mga piraso, mga bata, isang kahina-hinalang lalaki, isang sasakyang walang pagkakakilanlan. Para sa kanya, malinaw na ang kasagutan. Kidnapping. Nang gumabi, hindi mapakali si Kael. Bawat ugong ng sasakyan sa malayo ay nagpapakaba sa kanya. Niyakap niya si Lito habang natutulog ito, na parang sa paraang iyon ay mapoprotektahan niya ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ilang oras ang lumipas. Sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na tunog ng makina ang gumising sa diwa ni Kael. Dahan-dahan siyang bumangon, maingat na hindi magising si Lito. Sumilip siya sa maliit na butas sa kanilang dingding na karton. Sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakaparada ito. Ang kalawanging jeepney ni Mang Goryo. Nakatigil, walang ilaw, walang ingay. Nakatigil na parang isang hayop na nag-aabang ng mabibiktima sa gitna ng kadiliman. Para kay Lito, ang mundo sa labas ng kanilang barong-barong ay maingay, magulo, at madalas malungkot. Ngunit may isang lugar na para sa kanya ay paraisong puno ng hiwaga at kabaitan. Ang ukay-ukay ni Aling Elara. Sa habang si Kuya Kael niya ay abala sa paghahanap buhay,
Madalas ay tumatakas siya papunta sa maliit na tindahan sa tuwing itinutulak niya ang pinto. Isang munting kampana ang tumutunog na para bang nagsasabing, "Maligayang pagdating." Sa mundong ito, si Aling Elara ang reyna. "Lito, apo, pumasok ka." Bati nito palagi. Ang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata. Laging may nakahandang candy sa ibabaw ng kanyang mesa. At laging may kwento sa kanyang mga labi. Para kay Lito, si Aling Elara ang lola na hindi niya kailanman nagkaroon. Ang mga kamay nito ay malumanay, kahit na medyo malamig, habang inaayos ang sinulid na nagkandabuhol-buhol sa kanyang manikang kahoy. Ang boses nito ay mahinahon, kahit na nagkukuwento ng mga nakakatakot na bagay. "Alam mo ba, Lito?" Bulong nito isang hapon, habang pareho silang nakaupo sa isang lumang bangko. Dito sa hulo, may naglalakad na tiktik kapag gabi. Nanlaki ang mga mata ni Lito. Kinukuha niya ang mga batang hindi natutulog ng maaga at hindi sumusunod sa kanilang mga kuya. Patuloy ng matanda habang bahagyang kinikiliti ang tagiliran ni Lito. May mahaba siyang dila na kayang sipsipin ang kaluluwa mo. Napatawa si Lito sa kiliti kahit na may kaunting takot siyang naramdaman. Pero paano siya matatakot? Kasama niya si Aling Elara. Sa tabi nito, pakiramdam niya'y ligtas siya sa lahat. Higit sa lahat, may isang bagay na gustong-gusto ni Lito kay Aling Elara. Ang kanyang amoy. Isang kakaibang bango na hindi niya maipaliwanag. Amoy ng mga bulaklak na sampagwita na nakababad sa ulan. Ngunit sa ilalim ng tamis na iyon, may kasama itong amoy ng lupa. Basang lupa, tulad ng amoy ng sementeryo pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Para kay Lito, iyon ang amoy ng kapanatagan. Isang araw, binigyan siya ni Aling Elara ng isang maliit na bolang goma. Tuwang-tuwa si Lito. Pinatalbog-talbog niya ito sa sahig na semento ng tindahan. Sa isang malakas na pagtalbog, gumulong ang bola papalayo at nawala sa ilalim ng isang malaki at madilim na aparador. "Naku," sabi niya. "Sige, kunin mo, apo," nakangiting sabi ni Aling Elara. Lumuhod si Lito at gumapang para silipin ang ilalim. Madilim at puno ng alikabok, inabot niya ang bola gamit ang kanyang kamay. Kinakapa-kapa ang sahig. Nahawakan niya ang bola, ngunit may nahawakan din siyang iba pa. Isang bagay na maliit at matigas. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at dinala palabas sa liwanag. Binuksan niya ang kanyang palad. Nasa gitna nito ang isang maliit na hair clip. Kulay pula, hugis paru-paro. Biglang kumabog ang dibdib ni Lito. Pamilyar ang hair clip na ito. Ganitong-ganito ang suot ng batang sinika. Yung isa sa mga batang nawawala. Noong huli niya itong nakitang naglalaro sa eskinita. May kung anong bigat sa dibdib ni Kael na hindi niya maipaliwanag. Maghapon nang hindi nagpapakita si Chaitong. Si Chitong na laging parang kabute na bigla na lang susulpot para mangasar o manghingi ng pagkain. Hindi ito normal. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga kalaro nito, sa mga nagtitinda sa kanto, sa mga tambay. Pare-pareho ang sagot nila. Hindi namin siya nakita, Kael. Baka sumama lang sa mga kargador sa pier, sabi niya sa sarili. Sinusubukang pagaanin ang loob. Si Chitong ay isang batang kalye na sanay sa buhay. Marunong itong dumiskarte. Marunong mag-ingat, pero habang papalubog ang araw at ang kulay kahel na langit,
ay dahan-dahang nilalamon ng kulay itim. Ang kaba ni Kael ay nagiging tunay na takot. Bigla niyang naalala ang huling sinabi sa kanya ni Chitong kahapon. May ngiti ito sa labi at ningning sa mga mata. Kael, may nadiskubre akong kayamanan. Malapit sa ukay-ukay. Bukas, yayaman na tayo. Kayamanan, ukay-ukay. Parang may malamig na kamay na humaplos sa kanyang batok. Ang barong paparong nila ay malapit sa mabahong estero na nasa likod mismo ng tindahan ni Aling Elara. Walang nagtatapon ng kayamanan doon. Basura lang at kung ano-anong patay na bagay ang inanod ng tubig. Dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa lugar na iyon. Ang nakakasulasok na amoy ay mas matindi sa gabi. Madilim ang paligid at tanging ang liwanag lang mula sa mga bintan. Mapatana ng katabing bahay ang nagsisilbing gabay niya. Chitong! Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig. Chitong! Nasaan ka na ba? Tanging ang mahinang agos ng maruming tubig at ang ingay ng mga kuliglig ang kanyang narinig. Naglakad siya sa gilid ng estero, maingat na huwag madulas sa maputik na pampang. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kadiliman, naghahanap ng kahit anong senyales, kahit anong bakas. At doon, sa ilalim ng kaunting liwanag, may nakita siyang kumislap sa putikan. Lumuhod siya at kinapa ito. Malamig at pamilyar ang hugis. Itinaas niya ito. Ang tirador ni Chitong. Hindi lang ito basta tirador. Ito ang kayamanan niya. Gawa sa pinatuyong sanga ng bayabas, ang goma ay mula sa interior ng gulong ng bisikleta. At ang lalagyan ng bato ay mula sa dila ng isang lumang sapatos. Si Kael mismo ang tumulong sa kanya na gawin ito. Hindi niya ito iiwan kahit saan. Nang hawakan ni Kael ang tirador, kasabay ng pagkirot ng kanyang puso, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Nagmula ito sa likurang pinto ng tindahan ni Aling Elara. Isang malakas na lagutok, parang tunog ng malaking buto na binabali. Sinundan iyon ng nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, isang panibagong tunog. Isang tunog ng paghimod. Malagkit at nakakarimarim na tila may isang hayop na dinidilaan ang bawat himaymay ng laman mula sa butong kalalagot lang. Nanlamig ang buo niyang katawan. Sa isang iglap, ang lahat ng pira-pirasong palaisipan ay nabuo sa isip ni Kael. Ang mga nawawalang bata, ang dibni, ang tunog ng nabaling buto. Isang nag-aalab na galit ang pumalit sa takot, si Manggoryo. Siya ang may gawa nito. At ang tunog na narinig niya, iyon ang sinapit ni Chitong. Kasabay ng pag-iisip na iyon, isang pamilyar na ugong ng makina ang kanyang narinig. Nakita niya ang daipni ni Manggoryo na paandarin ang makina at dahan-dahang umaalis mula sa kanto. Hindi na nag-isip si Kael. Wala siyang armas, wala siyang pano. Ang tanging dala niya ay ang bigat sa kanyang dibdib at ang imahe ng tirador ni Chitong sa kanyang kamay. Tumakbo siya. Sinundan niya ang daipni, maingat na nagtatago sa mga anino ng eskinita. Mabagal ang takbo ng sasakyan, tila ba nagmamasid, at ito ang nagbigay ng pagkakataon kay Kael na makasunod. Nang lumiko ito sa isang mas maluwag na kalsada, alam niyang hindi na niya ito mahahabol sa pagtakbo. Sa isang desisyon na dala ng desperasyon,
Umakyat siya sa isang pader at nagsimulang tumakbo sa ibabaw ng mga bubong na yero. Ang kalampag ng bawat tapak niya ay nilalamo ng ingay ng gabi. Tumalon siya mula sa isang bubong patungo sa isa pa. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tanging ang mga ilaw sa likuran ng jeepney ang nagsisilbi niyang gabay. Ilang kanto ang layo, lumiko ang jeepney at pumasok sa isang lugar na tila kinain na ng panahon. Isang lugar ng mga abandonadong pagawaan at bodega. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bodega na kinakalawang na ang mga pinto. Bumaba si Mang Goryo, lumingon-lingon, at pumasok sa isang maliit na pinto sa gilid. Mabilis na bumaba si Kael mula sa bubong. Dahan-dahan siyang lumapit, ang bawat ugat sa kanyang katawan ay naninigas sa tensyon. Nakita niya ang isang basag na bintana sa gilid ng bodega. Sapat na ang laki para makapasok ang isang payat na tulad niya. Umakyat siya at maingat na pumasok sa loob. Ang tunog ng bubog na nagkikiskisan sa ilalim ng kanyang sapatos ay tila napakalakas sa nakabibinging katahimikan. Ang sumalubong sa kanya ay hindi ang inaasahan niya. Walang mga kulungan, walang mga batang umiiyak. Ang bodega ay halos walang laman, maliban sa alikabok at alimuom. Ngunit ang isang pader nito ay puno ng mga nakadikit na papel. Lumapit si Kyle, mga lumang dyaryo. Ang mga headline ay nagpapakaba sa kanya. Bata sa tondo, muling naglaho. Misteryo ng mga nawawalang bata, hindi pa rin nalulutas. Pamilya, umapela sa pulisya. Ang mga petsa ay iba-iba. Mayroong mula sa 1 taon na ang nakalipas. May 5, may 10. Sa gitna ng mga iyon, may mga drawing na gawa sa uling. Mga drawing ng isang nilalang na may pakpak na parang sa paniki, mahahabang kuko, at isang nakangangang bibig na may nakausaling dila. Hindi niya namalayan ang presensya sa kanyang likuran. Huli na nang maramdaman niya ang init ng hininga nito sa kanyang batok. Bago pa man siya makalingon, isang malamig at matigas na bagay ang dumikit sa kanyang leeg. Ang kintab nito ay sumasalamin sa kaunting liwanag ng buwan na tumatagos sa mga butas ng bubong. Isang bolo. "Anong ginagawa mo rito, bata?" Ang boses ni Mang Goryo ay malalim at magaspang, walang anumang emosyon. "Nasaan si Chitong?" sigaw ni Kael. Sinusubukang magpakatatag kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. "Anong ginawa mo sa kanya?" Hindi sumagot si Mang Goryo. Nanatili lang itong nakatayo sa likod niya. "Hindi ako ang hinahanap mo, bata." Sa wakas ay sabi nito. Ang boses ay may bahid ng pagod at pait. "Pareho tayo ng hinahanap." Ang talim ng bolo ay nanatiling nakatutok sa leeg ni Kael. Ang lamig nito ay tila gumagapang sa kanyang buong katawan, ngunit mas nanlalamig siya sa mga salitang binitiwan ni Mang Goryo. "Pareho tayo ng hinahanap." Dahan-dahang ibinaba ni Mang Goryo ang bolo. Ang tunog ng paglapat nito sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. "Hindi ako ang pumatay sa kaibigan mo," sabi ni Mang Goryo. Ang boses ay pagod at puno ng pighati. "Pero alam ko kung ano ang pumatay sa kanya." Pinagmasdan ni Kael ang lalaki sa ilalim ng manipis na sinag ng ilaw. Hindi na ito mukhang isang halimaw na tulad ng nasa isip niya. Nakita niya ang malalalim na guhit sa mukha nito. Ang lungkot sa mga mata nito na tila bapasan ang buong mundo.
Mula sa bulsa ng kanyang pantalon, kumuha si Mang Goryo ng isang pitakang luma at kupas. Maingat niya itong binuksan at kinuha ang isang litratong nakatupi. Inabot niya ito kay Kael. Nanginginig ang kamay ni Kael nang kunin niya ito. Larawan ito ng isang batang babae. Marahil ay mga 6 na taong gulang na may malaking laso sa buhok at isang napakatamis na ngiti. Ang litrato ay lumana. Ang mga kulay ay halos naglaho na. Si Ana, sabi ni Mang Goryo, ang boses ay basag. Anak ko, 10 taon na ang nakalipas. Dito mismo sa Barangay Hulo, nawala siya na parang bula. Tumingin si Kael mula sa litrato papunta sa mga mata ni Mang Goryo. Doon nakita niya ang isang sakit na hindi kayang burahin ng panahon. Pinagbintangan ako noon, patuloy ni Mang Goryo. Sabi nila, itinakas ko raw ang sarili kong anak. Pinag-isipan ako ng masama ng lahat dahil sa itsura ko, dahil sa pananahimik ko. Pero ang totoo, nanahimik ako dahil wala nang gustong makinig sa katotohanan. Lumakad siya patungo sa pader na puno ng mga papel. Hinaplos niya ang isa sa mga drawing ng nilalang na may pakpak. Noong gabing nawala si Ana, may narinig akong kakaibang tunog sa aming bubong. Isang tik-tik-tik na paulit-ulit. Hindi ko pinansin. Akala ko, ibon lang. Pero kinabukasan, wala na ang anak ko. Ang tanging naiwan ay isang maliit na butas sa aming bubong na yero. Nagsimulang magsalita si Mang Goryo tungkol sa mga kwento ng kanyang mga ninuno. Mga kwento tungkol sa aswang, sa tiktik na sumisipsip ng dugo ng mga sanggol, sa balbal na kumakain ng mga bangkay. Mga kwentong tinatawanan lang ni Kael noon. Mga panakot lang sa bata. Hindi sila panakot lang, bata, sabi ni Mang Goryo na tila nababasa ang nasa isip niya. Sila ay totoo at isa sa kanila ang naninirahan dito sa Hulo. Matagal na. Umaatake ito tuwing ilang taon kapag nakalimot na ang mga tao, kapag hindi na sila nag-iingat. Itinuro niya ang isang lumang mapa ng kanilang distrito na nakadikit sa pader. May mga bilog na pula sa iba't ibang lugar. Sa loob ng 10 taon, ito ang naging buhay ko, sabi niya. Sinusundan ko ng siya mga balita. Tinitingnan ko kung saan may mga batang nawawala. At may isang pattern akong napansin tuwidi dinukot niya ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa at ipinakita kay Kael. Listahan ito ng mga negosyo, mga ukay-ukay. Ukay-ukay sa Quiapo. 5 taon na ang nakalipas. Kasabay ng pagkawala ng 3 bata. Ukay-ukay sa Paco. 8 taon na ang nakalipas, 2 bata. At ngayon, napatingin si Kael sa huling pangalan sa listahan. Nakasulat sa nanginginig na letra, Ukay-ukay ni Aling Elara. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Kael. Mas matindi pa sa takot na naramdaman niya noong nakatutok sa kanya ang bolo. Ang imahe ni Aling Elara, ang kanyang malambing na ngiti, ang kanyang malamig na kamay, ang kanyang kakaibang pabango, ay biglang naging imahe ng isang bangungot. Ang mga laruan, ang mga lumang damit, hindi lang iyon mga gamit, iyon ang mga naiwan, iyon ang mga tropeo. Hindi siya basta nagbebenta ng lumang gamit. Bulong ni Mang Goryo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kinukuha niya ang mga bata at pagkatapos, ibinebenta niya ang mga damit nila.
parang gumuho ang mundo ni Kyle. Si Lito na laging nandun. Si Lito na may hawak na manikang galing sa tindahan na iyon. Kinuha ni Mang Goryo ang isang maliit at itim na bagay mula sa kanyang lalagyan. Mukha itong latigo, ngunit ang dulo nito ay matulis at may kakaibang kurba. Buntot pagi, paliwanag niya. Isang mabisang armas laban sa kanila. Pero hindi sapat ang armas lang. Kailangan mo ng tapang. Inabot niya ang buntot pagi kay Kyle. Ang balat nito ay magaspang at mainit sa kanyang palad. Kailanganin mo to, sabi ni Mang Goryo. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan na nagpadugo sa puso ni Kyle. Dahil naamoy na niya ang kapatid mo. Lumabas si Kyle sa bodega na parang isang kaluluwang naliligaw. Ang buntot pagi na bigay ni Mang Goryo ay nakasuksok sa likod ng kanyang pantalon. Ang bigat nito ay isang palaging paalala ng katotohanang halos ayaw niyang tanggapin. Ang mundo niya na dating simple at nakabase lang sa hirap at pag-asa ay biglang napuno ng mga anino at mga halimaw mula sa pinakamatandang bangungot. Kasama niya si Mang Goryo, hindi bilang magkaaway, kundi bilang mga kaalyadong pinagbuklod ng iisang layunin, ang itigil ang kasamaan. Kailangan nating mag-ingat, babala ni Mang Goryo habang pabalik sila sa hulo. Ang jeepney ay gumagapang sa tahimik na mga kalsada. Matalas ang kanilang pakiramdam. Alam nila kung may nagmamanman. Mula ngayon, bawat kilos natin dapat kalkulado. Simula ng araw na iyon, nagbago ang paningin ni Kyle. Ang barangay Hulo na dati isa lang lugar ng kahirapan, ngayon ay naging isang hunting ground. Bawat eskinita ay posibleng taguan. Bawat anino ay posibleng panganib. At si Aling Elara na dati isang mabait na matanda lang, ngayon ay isang halimaw na nag-aanyong tao. Pinanood niya ito mula sa malayo. Nakita niya kung paano nito initian si Lito, kung paano nito binigyan ng candy ang ibang mga bata. Ang bawat kilos nito na dati nagpapakita ng kabaitan ay ngayon sa mga mata ni Kyle ay kilos ng isang maninilang pinipili ang kanyang susunod na biktima. Nagsimula niyang mapansin ang mga maliliit na detalye na hindi niya nakita noon. Ang mga kuko ni Aling Elara, mahahaba ang mga ito at laging malinis, ngunit kung tititigan mong mabuti, ang ilalim ng mga ito ay may itim na dumi na hindi maalis-alis, parang lupa mula sa isang libingan. Ang anino nito, isang hapon habang nagwawalis ito sa labas ng tindahan, na sinaga nito ng pababang araw, nakita ni Kyle ang anino nito sa pader. Normal sa una, ngunit sa isang paggalaw nito, tila naiwan ng bahagya ang anino bago ito sumunod, na para bang hindi ito konektado sa katawan nito. At ang amoy, ang pabango nitong amoy sampagwita at basang lupa, dati ito'y kakaiba lang sa kanyang pangamoy. Ngayon, sa tuwing nalalanghap niya ito, nasusuka siya dahil alam na niya kung ano ang nasa ilalim ng amoy na iyon. Hindi ito amoy ng lupa. Ito ang amoy ng nabubulok, ang amoy ng kamatayan. Isang gabi, hindi na natiis ni Kyle. Kailangan niya ng patunay. Hinintay niyang magsara ang tindahan. Hinintay niyang mamatay ang lahat ng ilaw sa tulong ng kadiliman. Gumapang siya palapit sa likuran ng ukay-ukay, sa lugar kung saan niya huling narinig ang tunog ng nabaling buto.
Sumiksik siya sa mga basura at sumilip sa isang maliit na siwang sa pader na kahoy. Madilim sa loob, ngunit may kaunting liwanag mula sa isang kandila. Nakita niya si Aling Elara. Nakatalikod ito, may kausap ito. Ngunit wala namang ibang tao sa loob. Isang lengguwahe na hindi maintindihan ni Kael ang lumalabas sa bibig nito. Hindi ito Tagalog, hindi Bisaya, hindi anumang dialekto ng tao. Mababa at magalgal ang mga salita, parang mga tunog na galing sa ilalim ng lupa. Habang nagsasalita, dahan-dahan itong gumagalaw at sa liwanag ng kandila, nakita ni Kael ang likod nito na tila may umuumbok na parang may gustong kumawala mula sa ilalim ng balat. Bigla itong tumigil. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mukha ay kalahating nasa anino. Tumingin ito ng diretso sa direksyon ng siwang kung saan nagtatago si Kael. At ngumiti ito. Isang ngiti na hindi abot sa mata. Isang ngiti na alam na may nanunood sa kanya. Tumalon palayo si Kael. Ang puso niya ay halos lumabas sa kanyang lalamunan. Tumakbo siya ng walang lingon-likod, pabalik sa kanilang barong-barong. Pagpasok niya, nakita niya si Lito na mahimbing na natutulog. Sa dibdib nito, nakapatong ang manikang kahoy. Gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Ligtas ang kapatid niya. Ngunit nang lumapit siya, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Ang mga matang ipininta sa mukha ng manikang kahoy. Mula sa mga ito, may tumutulong isang likido. Isang itim, malagkit at mabahong likido na parang luha ng alkitran. "Kuya, ang sakit ng ulo ko." Daing ni Lito kinaumagahan. Ang kanyang balat ay mas maputla kaysa dati at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Halos hindi na niya ginagalaw ang kanyang pagkain. "Lagnat lang yan, bunso," sagot ni Kael. Kahit na alam niyang hindi iyon ang totoong dahilan. Ang tunay na sakit ay hindi lagnat. Ito ay isang lason na dahan-dahang gumagapang sa sistema ng kanyang kapatid. Gabi-gabi, binabangungot si Lito. Gigisingin siya ng mga mahihinang ungol nito. Kapag tinanong niya kung ano ang napanaginipan, iisang kwento lang ang isasagot nito na may nanginginig na boses. "May babae, kuya," bulong nito habang mahigpit na nakayakap kay Kael. Mahaba ang dila niya. Dinidilaan niya ang mukha ko. Malamig, sobrang lamig. Bawat salitang iyon ay parang karayom sa puso ni Kael. Alam niya kung sino ang babae sa panaginip. Ginugutom ng aswang ang kanyang kapatid. Hindi sa pisikal, kundi sa espiritual. Dahan-dahang sinisipsip ang lakas nito bago ito tuluyang kunin. Isang hapon, habang nag-iigib ng tubig si Kael, nagising siyang wala na si Lito sa kanilang barong-barong. Isang pamilyar na takot ang kumalat sa kanyang ugat. Alam niya kung saan ito nagpunta. Tumakbo siya papunta sa tindahan ni Aling Elara. Mula sa labas, sa siwang ng bintana, nakita niya ang eksenang halos magpadugo sa kanyang mga mata. Nakaupo si Lito sa bangko, mukhang nanghihina. Sa harap niya ay si Aling Elara. "Masama pa rin ba ang pakiramdam mo, apo?" Malambing na tanong ng matanda. Tumangulang si Lito. "At lagi ka pa rin binabangungot?" Muling tumango ang bata. Ngumiti si Aling Elara. Isang ngiting puno ng awa na ngayon ay mukhang isang ngiting mapanlinlang sa paningin ni Kael. "Huwag kang mag-alala. May ibibigay ako sa iyo para protektahan ka."
Mula sa isang maliit na kahon, kumuha ito ng isang kwintas. Simple lang ito. Gawa sa mga butil ng maitim na kahoy na tinuhog sa isang pulang sinulid. Ito ay isang agimat, sabi ng matanda. Isang anting-anting laban sa masasamang espiritu. Habang suot mo ito, walang sino mang masama ang makakagalaw sa iyo. Isinuot ni Aling Elara ang kwintas sa leeg ni Lito. Habang ikinakabit niya ang kawit sa likod, may ibinulong siyang mga salitang hindi narinig ni Lito. Mga salitang kasing sinauna ng lupa at kasing dilim ng gabi. Pumasok si Kael sa tindahan. Hindi na napigilan ang sarili. "Lito, uwi na tayo!" Nagulat si Lito. Si Aling Elara naman ay lumingon lang kay Kael. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Hayaan mo na siya, Kael, para naman ito sa kaligtasan niya." "Hindi niya kailangan yan," hila ni Kael sa kapatid. Pagdating nila sa barong-barong, sinubukan ni Kael na tanggalin ang kwintas. Ngunit tila ito nakadikit sa balat ni Lito. Kahit anong pilit niya, hindi niya ito matanggal. Ang mga butil ng kahoy ay nananatiling malamig sa kanyang mga daliri. "Kuya, masakit," reklamo ni Lito. "Sandali lang, tatanggalin lang ni Kuya," sabi ni Kael. Pero habang lalo niyang pinuwersa, lalong humihigpit ang sinulid sa leeg ng kapatid. Sumuko si Kael. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Ito ay hindi isang agimat. Ito ay hindi proteksyon. Ito ay isang marka, isang pain, isang sumpa. Para kahit saan man magpunta si Lito, kahit saan man ito magtago, madali na lang siyang mahahanap ng aswang. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ng kamay si Lito sa isang palanggana ng tubig ulan, napasigaw siya. "Kuya! Kuya!" Dali-daling lumapit si Kael. Nakatitig si Lito sa tubig. Ang mukha ay puno ng purong takot. Tumingin din si Kael sa tubig para makita ang refleksyon ng kapatid. Ang refleksyon ni Lito ay nakatingin pabalik sa kanila. Pero wala itong mga mata. Tanging dalawang madilim at malalim na butas ang nasa mukha nito, na para bang sinipsip na ng kadiliman ang liwanag mula sa loob. Wala ng oras. Alam iyon ni Kael. Alam iyon ni Mang Goryo. Bawat pagdaan ng gabi, lalong nanghihina si Lito. Ang marka sa kanyang leeg ay tila mas kumikinang sa dilim. Isang paanyaya sa halimaw na kunin na ang kanyang biktima. "Kailangan na nating kumilos," sabi ni Kael. Ang boses ay desperado. Nakatayo sila sa loob ng bodega. Ang plano ay nabubuo sa gitna ng mga anino. "Hindi natin siya pwedeng labanan sa lungga, mariing sabi ni Mang Goryo. "Masyado siyang malakas doon. Kailangan natin siyang palabasin. Kailangan natin ng pain." Nagkatinginan sila. Iisa lang ang nasa isip nila. Ngunit walang gustong unang bumigkas. "Ako," basag ni Kael sa katahimian. "Gagamitin natin ako bilang pain. Ang plano ay simple ngunit delikado." Magpapanggap si Kael na may sakit, hihiga sa kanilang barong-barong na malapit sa bintana. Isang madaling target. Si Mang Goryo naman ay mag-aabang sa labas, sa loob ng kanyang jeepney. Armado ng bolo, bawang, at isang net na binalutan ng dinikdik na asin. Kapag pumasok ang aswang, doon nila ito susugurin. Gabi. Ang hangin ay mabigat at tila hindi gumagalaw. Si Lito ay dinala ni Mang Goryo sa bodega para sa kanyang kaligtasan. Si Kael naman ay nakahiga sa kanilang sahig na lupa.
Pinipilit na pakalmahin ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Ang bawat tunog sa labas ay nagpapatindig sa kanyang balahibo. Ang kaluskos ng dahon, ang tahol ng aso sa malayo, ang pag-aspas ng hangin. Hinihintay niya ang pamilyar na tunog. Ang tik-tik-tik na sinabi ni Mang Goryo. Ilang oras ang lumipas. Wala. Nagsimula ng mag-alinlangan si Kael. Baka hindi gumana. Baka alam ng aswang ang kanilang plano. At bigla, narinig niya ito. Isang sigaw. Isang sigaw na halos bumasag sa kanyang eardrums at dumurog sa kanyang puso. Ang sigaw ni Lito. Nagmula ang sigaw hindi sa kung saan, kundi sa direksyon ng bodega. Isang bitag. Hindi para sa aswang, kundi para sa kanila. Lito! Sigaw ni Kael. Tumakbo siya palabas ng barong-barong. Ang buntot pagi ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Kasabay niya, pinaandar ni Mang Goryo ang diipni at pinaharurot ito pabalik sa bodega. Pagdating nila, isang eksena mula sa impyerno ang sumalubong sa kanila. Ang pinto ng bodega ay wasak. Sa loob, ang lahat ng gamit ni Mang Goryo, ang kanyang mga mapa, mga sandata, ang mga larawan ng kanyang anak, ay nagkalat at puno ng mahahabang kalmot. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita nila ito. Hindi na ito si Aling Elara. Ang katawan nito ay baluktot at payat. Ang mga braso at binti ay mas mahaba kaysa sa normal. Mula sa likod nito, may bumubuka na tila dalawang malalaking pakpak na gawa sa itim at makintab na balat. Ang mukha nito ay pinaghalong tao at paniki. Ang bibig ay bukas na nagpapakita ng mga ngiping matutulis. Hawak nito sa leeg ang walang malay na si Mang Goryo na tila isa lamang basahan. May malaking sugat sa dibdib ng matanda. Napakatalino ninyo, sabi ng nilalang. Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay boses na magaspang, parang dalawang bato na nagkikiskisan. Akala ninyo, kaya ninyong utakan ang isang nilalang na mas matanda pa sa bayang ito? Binitiwan nito si Mang Goryo na bumagsak sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Pagkatapos, tumingin ito kay Kael. Ang mga mata nito ay dalawang nagbabagang uling sa kadiliman. Ngumiti ito at sa pagniting iyon, ang dila nitong mahaba at itim ay lumabas at dinilaan ang sarili nitong mga labi. Sabi ko sa iyo, bata, sit-sit nito. Ang bawat salita ay puno ng lason. Susunod na ang kapatid mo. Sa isang mabilis na pagaspas ng pakpak, lumipad ito palabas ng wasak na pinto at naglaho sa kadiliman ng gabi. Sinundan ito ni Kael ng tingin. Papunta ito sa iisang direksyon. Pabalik sa tindahan ng ukay-ukay. Pabalik sa lunggan nito kung nasaan si Lito. Naiwan si Kael na mag-isa, kasama ang katawan ng isang kaalyado at ang bigat ng isang katotohanang mas masakit pa sa kamatayan. Nabigo siya. Nakatayo si Kael sa gitna ng winasak na bodega. Ang katawan ay hindi makagalaw. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mabibigat na paghinga at ang mabagal na pagtulo ng dugo ni Mang Goryo sa sementadong sahig. Wala na. Lahat ng pag-asa, lahat ng plano, gumuho sa isang iglap. Nag-iisa na lang siya. At si Lito. Si Lito ay nasa kamay na ng halimaw. Dinala siya ng kanyang mga paa sa labas. Napaluhod siya sa lupa. Ang buntot pagi ay nabitiwan.
Ang lakas na nag-alab sa kanya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang napakalamig at madilim na kawalan ng pag-asa. Umiyak siya. Hindi isang iyak ng bata, kundi isang iyak ng isang taong natalo. Isang iyak na puno ng galit, pagsisisi at takot. Doon, sa ilalim ng walang pakialam na buwan, sumuko siya. Psst! Isang mahinang sitsit ang narinig niya. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay guni-guni lang, kuya. Sa pagkakataong ito, mas malinaw ang boses. Boses ng isang babae. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa harap niya ang isang dalagita. Payat ito at ang buhok ay laging nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Laging itong nasa isang sulok, laging tahimik, laging nagmamasid. Si Nene, ang misteryosong dalagita ng Barangay Hulo. May dala itong isang baso ng tubig. Inabot niya ito kay Kael nang walang salita. Tinanggap ito ni Kael. Ang mga kamay ay nanginginig pa rin. Alam ko ang nangyari, sabi ni Nene. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Alam ko kung ano si Aling Elara. Napatingin si Kael sa kanya. Ang mga mata ay nagtatanong, hindi ako laging ganito katahimik. Patuloy ni Nene. Dati, ako ang pinakamaingay at pinakamasayahing bata sa Hulo. Dahan-dahan niyang inalis ang buhok na nakatakip sa kanyang likuran. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Kael ang marka. Isang mahaba at pangit na peklat na gumuguhit mula sa kanyang balikat hanggang sa kanyang baywang. Isang peklat na tila iniwan ng napakatutulis na mga kuko. Isa ako sa mga biktima niya. Maraming taon na ang nakalipas. Bulong niya. Nakatakas ako. Siguro dahil sa sobrang takot ko. O siguro dahil sa awa ng Diyos. Ako lang ang nakaligtas. Kinuwento niya ang gabi kung paano siya kinuha. Ang pag-aspas ng pakpak. Ang matatalim na kuko. At ang sakit. Ngunit bago siya tuluyang makuha, guya ko po sa moha. Nagawa niyang makakapit sa isang bagay sa loob ng lungga nito. Isang maliit, makinang na bagay. Bago siya nawalan ng malay at nagising na lang sa isang basurahan kinaumagahan. May kahinaan siya, Kuya Kael, sabi ni Nene. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang tapang na matagal nang nakatago. Natatakot siya sa mga bagay na pagmamayari ng mga biktima niya noon. Parang sinusunog siya ng mga alaala ng mga batang kinuha niya. Mula sa kanyang bulsa, dinukot ni Nene ang isang maliit na bagay at inilagay sa palad ni Kael. Ang pulang hair clip na hugis paru-paro. Ang hair clip na nakita ni Lito sa ilalim ng aparador. Nakita ito ng kapatid mo, hindi ba? Sabi ni Nene. Ito ang pag-aari ni Nika. Ito rin ang bagay na nakapitan ko noon para makatakas. Ang dalisay na tapang ng isang batang lumalaban. Iyon ang hindi niya kaya. Tinitigan ni Kael ang hair clip. Pagkatapos, pinulot niya ang buntot pagi mula sa lupa. 2 sandata. Ang isa ay gawa sa lason at dahas. Ang isa ay gawa sa alaala at kawalang malay. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na ito ang galit na dala ng paghihiganti, kundi isang tapang na dala ng pagmamahal. Tapang para kay Lito, tapang para kay Chaitong, tapang para kay Manggoryo, tapang para kay Ana, kay Nika, at sa lahat ng batang kinuha ng dilim. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng luha,
kundi puno ng determinasyon. Tumingin siya sa direksyon ng ukay-ukay ni Aling Elara. Ang ilaw sa bintana nito ay buwa sa bahagyang kumikislap na parang isang mata ng demonyong nag-aabang. "Salamat, nene," sabi niya. Pagkatapos nagsimula siyang maglakad. Isang dahan-dahan ngunit tiyak na lakad patungo sa bibig ng impyerno. Handa na siya para sa huling pagtutuos. Ang pinto ng ukay-ukay ay nakasara, ngunit hindi nakalak. Tila ba inaasahan na siya. Sa isang malalim na paghinga, itinulak ito ni Kyle at pumasok. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ang amoy ng alkampor at kamatayan ay mas matindi kaysa dati. Halos nakakasuka. Ang mga damit na nakasabit ay hindi gumagalaw. Ang mga lumang laruan sa estante ay tila mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. "O Lito," tawag niya. Ang boses ay nanginginig sa kabila ng kanyang determinasyon. Walang sumasagot. Naglakad siya sa gitna ng tindahan. Ang buntot pagi ay nasa isang kamay. Ang pulang hair clip ay mahigpit na hawak sa kabila. Ang init mula sa buntot pagi at ang kakaibang lamig mula sa hair clip ay tila naglalaban sa kanyang palad. Alam niyang wala si Lito rito sa itaas. Kailangan niyang hanapin ang lungga. Ang pinagtataguan nito. Tiningnan niya ang sahig. Mga lumang tabla na kahoy. Naglakad siya, pinakikiramdaman ang bawat tapak. Sa isang bahagi, malapit sa ilalim ng mesa kung saan laging nakaupo si Aling Elara, naramdaman niya ang isang bahagyang pag-uga. Lumangit-ngit ito sa paraang iba sa ibang mga tabla. Lumuhod siya at kinapa ang sahig. Sa ilalim ng isang makapal at maruming basahan, nakita niya ang kanyang hinahanap. Isang maliit na bakal na argolya, isang pinto. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para buhatin ito. Isang mabigat at mainit na hangin na may amoy ng nabubulok na laman at basang lupa ang humampas sa kanyang mukha. Isang hagdanang gawa sa lumang bato ang bumungad sa kanya, pababa sa pusod ng kadiliman. Bumaba siya. Ang ilalim ng tindahan ay isang bangungot na naging totoo. Ito ay isang maliit at mamasa-masang silid, parang isang kuweba. Sa mga dingding, may mga nakasabit na lumang damit ng mga bata. Sa sahig, nagkalat ang mga buto, mga maliliit na buto, mga buto ng tao. Sa isang sulok, may isang tumpok ng mga sirang laruan, mga manika na walang mata, mga kotse-kotsehang kinakalawang, mga bola na bistay-bistay. At sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang patag na bato na nagsisilbing altar, nakahiga si Lito. Walang malay, ang dibdib ay bahagyang gumagalaw. Ang kwintas na sumpa ay nagniningning sa kanyang leeg. Napakagandang pagmasdan, hindi ba? Ang boses ay nagmula sa pinakamadilim na sulok ng silid. Dahan-dahan, lumabas ang nilalang. Mas nakakatakot ito kaysa sa itsura niya kanina sa bodega. Ang kanyang katawan ay mas payat, ang balat ay kulay abo na parang sa isang bangkay. Ang kanyang mga pakpak ay nakabuka, na sumasayad sa sahig at kisame. Ang kanyang mga mata ay dalawang pulang tuldok na nag-aapoy. Ito ang kanyang tunay na anyo. Ang pagmamahal ng isang kapatid, patuloy nito habang dahan-dahang lumalakad paikot sa altar. Ito ang pinakamatamis na sangkap
mas masarap pa kaysa sa inosenteng dugo. Pakawalan mo siya, sigaw ni Kael. Itinaas ang buntot pagi. Tumawa ang aswang, isang tunog na magaspang at nakakakilabot. At ibibigay sa'yo, bata, hindi mo alam ang iyong kinakalaban. Sumugod ito. Ang bilis nito ay hindi ka panipaniwala. Hindi pa man nakakakilo si Kael ay naramdaman na niya ang hapdi sa kanyang braso. 3 mahahabang guhit ng dugo ang lumitaw. Umatras si Kael. Iwinasiwas ang buntot pagi. Nahagip niya ang pakpak nito. Umurong ang halimaw, sumisigaw sa sakit na parabang napaso. Ang amoy ng nasusunog na balat ay pumuno sa hangin. Nakita ni Kael ang pagkakataon. Habang nagkakagulo ang aswang, tumakbo siya palapit sa altar. Ngunit mas mabilis ito. Hinarangan nito ang kanyang daan. Ang mga kuko ay handang kumalmot muli. Naglaban sila. Isang sayaw ng kamatayan sa loob ng isang libingan. Ang bawat iwas ni Kael ay salo ng isang kalmot. Yung bawat wasiwas ng buntot pagi ay salo ng isang malakas na pagaspas ng pakpak. Nang hihina na si Kael, ramdam niya ang pagkaubos ng kanyang lakas. Kuya, isang mahinang boses, si Lito. Nagkamalay na ito. Nakita ng bata ang nangyayari. Nakita niya ang halimaw. Nakita niya ang kanyang kuya na nakikipaglaban para sa buhay niya. Sa gitna ng takot, may naalala si Lito. Ang mga kwento ni Mang Goryo tungkol sa mga armas laban sa aswang, bawang, asin. Nakita niya ang isang maliit na sisidlan ng asin sa isang sulok. Marahil ay ginagamit ng aswang para preserbahin ang mga parte ng katawan. Gamit ang natitirang lakas, gumapang si Lito. Kinuha ang sisidlan at ibinato ang laman nito sa mukha ng aswang. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw. Ang asin ay parang asido sa balat nito. Nabulag ito panandali. Nagpupumigla sa sakit. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Kael. Sumugod siya. Hindi gamit ang buntot pagi, kundi gamit ang kabilang kamay niya. Ang kamay na may hawak sa pulang hair clip. Idiniin niya ito sa dibdib ng aswang. Isang nakakapasong liwanag ang lumabas mula sa hair clip. Ang sigaw ng aswang ay naging isang sigaw ng purong pagdurusa. Ang katawan nitong halimaw ay nagsimulang magbago, umurong na parang isang pelikulang pinapatakbo ng pabalik. Sa isang iglap, nawala ang halimaw. Ang natira ay ang anyo ni Aling Elara, nakaluhod sa sahig. Ang dibdib ay umuusok kung saan nakadikit ang hair clip. Ang kanyang muka ay hindi na muka ng isang mabait na lola, kundi muka ng isang nilalang na daan-daang taon nang nabubuhay sa pagnanakaw ng buhay. Tumingin ito kay Kael. Ang kanyang mga mata ay hindi na pula, kundi mga mata ng isang taong nagmamakaawa, puno ng luha. Patawad, bulong nito. Ang boses ay mahina at basag. Itinaas ni Kael ang buntot pagi. Handa nang tapusin ang lahat. Napatigil ang kamay ni Kael na may hawak sa buntot pagi. Sa isang saglit, sa gitna ng usok at amoy ng nasusunog na laman, ang nakita niya ay hindi isang halimaw. Nakita niya ang isang matandang babae, umiiyak at nagmamakaawa. Isang bahagi sa kanyang kalooban ang gustong maniwala, gustong maawa. Ngunit biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga imahe. Ang tirador ni Chitong na lumubog sa putik.
Ang walang buhay na katawan ni Mang Goryo. Ang walang matang refleksyon ni Lito sa tubig. Ang mga buto ng mga batang hindi na kailanman makakauwi sa kanilang mga magulang. Ang awa sa kanyang puso ay nilamon ng apoy ng katarungan. Ibinaba niya ang buntot pagi. Hindi niya narinig ang huling sigaw nito. Ang tanging narinig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Nang matapos ang lahat, ang tanging naiwan sa sahig ay isang tumpok ng abo at ang pulang hair clip na muling nawalan ng kislap. Binuhat niya si Lito na muling nawalan ng malay. Ang kwintas na sumpa sa leeg nito ay biglang naging marupok na parang tuyong dahon at nadurog sa kanyang mga daliri. Dinala niya ang kapatid paakyat mula sa madilim na libingan, palabas ng tindahan. Sa labas, ang madaling araw ay nagsisimula ng magpakita. Ang kulay abo na langit ay dahan-dahang nagkakaroon ng kulay. Para kay Kael, iyon ang pinakamagandang pagsikat ng araw na nakita niya sa buong buhay niya. Ilang buwan ang lumipas. Ang ukay-ukay ni Aling Elara ay wala na. Ngunit ang tindahan ay nanatili. Pininturahan nila ito ng puti. Ang mga lumang damit ay pinalitan ng mga bago na kanilang nilabhan at inayos. Ang mga nakakatakot na laruan ay sinunod nila. Pinalitan ng mga librong segunda mano at mga gamit sa eskwela. Ang tindahan ay naging ang ukay-ukay ng magkapatid. Dito na sila ngayon nakatira. Si Lito ay nakapag-aral na muli. Sa umaga, nasa eskwelahan ito at sa hapon, tinutulungan niya si Kyle sa pagbabantay ng kanilang munting negosyo. Si Nene ay lagi ring dumadalaw, nagdadala ng merienda at nakikipagkwentuhan. Ang mga tao sa Barangay Hulo na nalaman ang isang bersyon ng katotohanan na si Kael at Lito ang nakatuklas sa krimen ng kidnapper ay tumulong sa kanila. Isang karpintero ang nag-ayos ng kanilang pinto. Isang tindera ang nagbigay ng bigas. Mula sa isang bangungot, isang bagong komunidad ang nabuo. Isang hapon, habang nag-aayos si Kael ng mga bagong dating na damit, napahawak siya sa isang maliit na kamisetang pambata. Bigla siyang napatigil. May kakaibang amoy ang kamiseta. Isang amoy na pamilyar. Matamis parang bulaklak na sampagwita. At sa ilalim nito, ang amoy ng basang lupa. Nabitawan niya ang damit na para siyang napaso. Ang puso niya ay biglang kumabog ng malakas. Tumingin siya sa labas, sa kalsada, kung saan naglalakad ang mga tao sa ilalim ng sikat ng hapon. Sa kabilang kalsada, sa gitna ng maraming tao, may nakita siyang isang babae. Nakatayo lang ito, nakatingin sa direksyon ng kanilang tindahan. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa layo, ngunit pamilyar ang tindig nito, ang paraan ng pagtayo. At pagkatapos, sa isang saglit na tila huminto ang oras, ngumiti ito. Hindi nakita ni Kael ang ngipin. Hindi niya nakita ang mga mata. Ngunit naramdaman niya ang ngiting iyon. Isang ngiting pamilyar, malambing, at puno ng isang lihim na kasing tanda ng panahon. Kumindat si Kael, at sa pagpikit niya, pagmulat niya ay wala na ang babae. Naglaho na ito sa gitna ng mga taong naglalakad, na para bang isa lamang siyang ilusyon na dala ng pagod. Tiningnan niya si Lito sa loob ng tindahan na masayang nagbabasa ng libro, ligtas at walang kamalay-malay. Napangiti si Kael, ngunit ang ngiti niya ay hindi na kailanman magiging kapareho ng dati.
Natutunan niya ang isang mapait na leksyon sa ilalim ng lupa, sa gitna ng mga buto at bangungot. Maaari mong patayin ang isang halimaw, ngunit hindi mo kailanman mapapatay ang kasamaan. Hindi ito namamatay. Naglilibot lang ito, nag-aabang, at naghahanap ng bagong mukha na pagsusuutan. At dito nagtatapos ang kwento ni Kael at Lito. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin sa madilim na eskinita ng Barangay Hulo. Salamat sa paglaan ninyo ng inyong oras, ng inyong pandinig, at ng inyong puso sa pagsubaybay sa mapait ngunit makapangyarihang paglalakbay ng magkapatid. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, maraming gabi na ako mismo ay pinanindigan ng balahibo. Naramdaman ko ang lamig ng takot ni Kael, ang pag-asa ni Lito at ang bigat ng isang kasamaang nag-aanyong kabaitan. Dahil sa likod ng bawat aswang, sa likod ng bawat halimaw na ating kinatatakutan, mayroong mas malalim na kwento. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig, ang walang kapantay na pag-ibig ng isang kapatid na handang harapin ang impyerno para sa kanyang bunso. Ito rin ay isang paalala na ang tunay na liwanag ay hindi natin makikita sa mga maliliwanag na lugar, kundi sa mga sandali kung kailan pinipili nating maging matapang at umasa sa gitna ng sukdulang dilim. Ngayon, nais kong marinig ang inyong boses. Ano ang inyong naramdaman? Sino ang karakter na tumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot mula sa ukay-ukay ng magkapatid? Huwag kayong magatubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod nating kwento ng kababalaghan, ako ang inyong tagapagkwento na laging magpapaalala. Mag-ingat sa mga ngiting mas matamis pa sa pulot dahil baka ito'y nagtatago ng pinakamaitim na lason.